Hello Scorpio, ito yung reading mo, October kapalaran reading mo. So, ang aalamin natin sa reading na ito kung ano ba yung mga posibleng maging challenge para sa iyo, maging blessing, or ano yung mga hindi mo inaasahan pero mangyayari. Shoutout nga pala at maraming salamat sa mga sumusuporta, sa mga nag-avail ng subscription sa FB, sa mga nag-join ng membership sa YouTube. Naka-flex po yung mga names ninyo after this reading. At para sa mga interesado mag-inquire, mag-book ng private personal reading ko, panoorin nyo na lang hanggang dulo. Nandun po lahat ng information. Or pakibasa yung mga nakasulat sa description ng ating video. Kunin natin yung overall energy mo, Scorpio. Unahin natin yung overall energy. Anong overall energy mo? Meron ka ditong Hermit card, Virgo energy. O baka may Virgo ka sa iyong birth chart o may makakadil ka na Virgo. By the way, itong reading na to is for Scorpio, Sun, Moon, Rising, Venus signs or cross watchers man. Ano yung magiging challenge mo? Meron kang Chariot card which is Cancer energy. Yan, may Cancer. Ano yung magiging advantage mo or blessing mo ngayong October? You have 5 of Swords reversed. Aquarius energy naman to. At ano yung outcome or yung mga susunod para sa'yo? You have Wheel of Fortune, Jupiter. So, yung mga signs na meron dito, meron ditong Virgo, Cancer, Aquarius. Okay. So, dito sa iyong overall energy, nakikita ko na merong problem na masosolve or merong situation na mabibigyan ng conclusion or kaliwanagan. Yan. So, kung naghahanap ka ng clarity, ng answer, so, nakikita ko na merong something dito na, masasagot o mabibigyan ng kaliwanagan. Ayan, may mga answers na paparating para sa iyo. So, meron something na ayan, pwede ring itong card na to is an indication na merong matatauhan, magbabago yung pananaw niya, maliliwanagan yung isip niya. Or, simply, na kung ano yung hinahanap mo ngayong October, mahahanap mo yun. Okay? Mahahanap mo na. Solution man yan o kung ano man itong hinahanap mo, makukuha mo yan ngayong October. O baka nakikipag-deal ka dito kay Virgo. O ayan, kung meron kang ayan, pwedeng this is also a period ng parang nagme-meditate ka, nagko-contemplate ka, Hindi ko alam kung meron kang mga dapat pagdesisyonan pero kailangan mo munang pag-isipan, or meron ka bang mga bagay na gusto mong alamin? Ayan, kasi parang nakikita ko dito gagawin mo tong bagay na to kasi meron kang gustong mapatunayan or meron kang gustong madiscover, malaman or makuha yung kasagutan tungkol doon. Maaring this is also a period ng yung hibernation or parang dinedetach mo muna yung sarili mo, dumidistansya ka muna or umiiwas ka muna. Ayan. So, yan yung overall ng October mo. Ngayon, para sa iyong challenge, meron ka ditong Chariot card. So, maybe you are dealing with a Cancer person. So, nakikita ko dito is maaari kang maka-experience ng challenge or sagabal pagdating dito sa iyong goal. Ano ba itong gusto mong ma-accomplish ngayong October yun? Maaring meron kang dalawang options dito, para dito sa iyong goal. Mamimili ka lang. So, pwedeng ang dilema mo o maging problema mo is alin dito? Alin dito yung path na tatahakin mo, alin yung pipiliin mo rito, ano ang dapat mong ano yung pipiliin mo dito sa dalawang sphinxes.
there is may dalawang paths or may dalawang options ka rito. Pwede nga iba dito, challenge ninyo is paano kayo aalis or paano kayo mag-abroad, paano kayo magko-continue dito sa isang bagay na gusto ninyong ma-achieve. Ayan. Or pwedeng problema nyo dito yung paglipat. Ayan. Pwedeng may mga ganong bagay. Or pwedeng yung iba, parang kawalan ng control sa sitwasyon. Pwedeng yun naman yung maging challenge ninyo. Or kawalan ng determination na mag-continue. Yan. Pwede rin naman ganun din yung problem ninyo. Ngayon, when it comes to your blessing or advantage, meron ka ditong 5 of Swords reversed. Ayan, pwedeng you are dealing with an Aquarian. Or meron ka niyan sa chart mo. So, nakikita ko dito is yung you are finally letting go sa kung ano man itong mga samaan ng loob, away-away, mga conflict. So, nakikita ko dito is mas open-minded ka na makipag-ayos. Magkaroon ng pagkakapatawaran. So, ayan nakikita ko. So, ikaw man yung magbibigay ng forgiveness dito or ikaw man yung makaka-receive. Yun yung pinaka-blessing. Na matatapos na yung period ng awayan, ng gulo, ng conflict. Yung walang katahimikan na ganun or may mabigat na kalooban na ganun. Yung nakikita ko ngayong October is manunumbalik yung harmony, yung peace, yung connection. Kung nawalan man ng communication, matagal nang hindi nagkakausap dahil nagkalayo, nagkahiwalay or nagkaaaway, nagkasamaan ng loob. Yun na yung blessing na marireceive mo, yung forgiveness and manunumbalik na yung peace. Pagkakaayos. Okay? Sa relationships man yan or sa buhay mo, sa sitwasyon mo. When it comes to what's next or yung near future mo or yung pinaka-outcome. So, nakikita ko dito, may mga changes na darating sa'yo. Pero baka itong changes na to is instead na mag-improve yung mga bagay-bagay, mas lalo pang sumaklap or maging worse, sabihin na natin. Pwedeng iba wala pa ring chance or break kasi baliktad siya. Sa tingin ko hindi pa rin kayo bebenasin o baka yung iba kung nag-aabang kayo ng swerte, ng opportunity, big break, ng improvement sa kalagayan ninyo, magandang pagbabago, mukhang hindi yun yung susunod na mangyayari sa iyo. Okay? Kawalan ng control ito sa sitwasyon. Ganoon naman yung kapalaran, wala naman tayong control dyan eh. Ang pwede lang nating kontrolin yung mga actions natin, yung disposition natin. Pero yung pinakamangyayari talaga, minsan wala talaga sa control natin yan. The only thing lang na pwede nating gawin is how to adapt. Diba? Ano yung magiging reaction natin, approach natin. Yan, yan sa mga bagay na wala tayong control, which is yung fate, kapalaran mo. Okay, so ang nakikita ko dito, pwedeng may bad luck. Yun na nga, may mga something na negative. Instead na maging maganda or mag-improve yung kalagayan, pwedeng inaalat pa rin. Andun pa rin sa nakabaliktad pa rin yung Wheel of Fortune. So, maaaring hindi ito yung month na nafe-feel mo yung swerte or improvement. When it comes to your love life, kuha tayo dito, 2 cards. Pagdating sa love life mo ngayong October, ayan, meron ditong pikit mata mong tatanggapin. Oo, magte-take ka ng leap of faith eh. Di ba ganun yun? Pag nag-take ka ng leap of faith, yung willing ka na gawin yung bagay kahit hindi mo alam
kung ano yung kahihinatnan, kung magsasucceed ka ba or hindi. Parang si Fool, 'di ba? Kung naalala niyo yung Fool card, nandun siya sa dulo ng cliff and about to step. So hindi na pinakita kung ano yung nangyari kay the Fool. Kung nahulog ba siya dun sa burol, sa edge, no? Pero ang ito lang, meron something dito na pikit mata. Pikit mata mong itatry or i-accept. So, nakikita ko, may binabanggit dito about ayan. Kung ikaw lang ay malakas ang loob na mag-leave ng iyong comfort zone or sumugal, makipagsapalaran, doon ka lang magkakaroon ng magandang rewards. Kumbaga, fortune favors the bold. Hindi mo malalaman kung hindi ka makikipagsapalaran eh. Hindi mo malalaman kung magiging successful ka doon or hindi. So, stay optimistic. Yan yung sinasabi pagdating sa love life mo. May mga bagay talaga na pikit mata. O, diba? Di ba ganun naman eh? Hindi naman natin alam sinong makukuha natin, matatapat sa atin, or hindi naman. Halimbawa, ginawa mo ba to or pinakasalan mo? Alam mo na ba kagad in the end na hindi kayo maghihiwalay forever? Di ba? Syempre, hindi naman natin alam yan. So, ito lang yun. Faith, pananampalataya, pananalig, na kahit hindi mo alam kung ano yung magiging outcome, magiging positive ka, optimistic ka, magta-try ka pa rin na magta-try. Yan yung card na yan when it comes to your love life. At parang meron namang ditong confirmation na yan. No? Parang sinasabi dito, kung dinadoubt mo itong connection na to, itong person na to, maaaring ito na yung tamang person para sa'yo. Ayan, no? They are the one. You have already met the romantic partner you seek. So, kung nangihingi ka ng sign, ng confirmation, ito yung card na yun, na maaaring yan na talaga yung the one. Yan na siguro talaga, siya na yun. Okay? Maaaring hindi mo lang, maaaring dinadoubt mo pa ngayon, hindi mo pa nafe-feel, pero parang yun yung sinasabi ng card mo. Okay? So, trust, have faith. Yan. Yun yung parang mensahe na itong dalawang card mo. Ano man yung nangyayari sa inyo, ngayon, bago man yung person na yan, no, maging positive, have faith in your relationship. Yan, sa mga meron ng sa mga tao na karelasyon nyo na yan. Para sa mga darating sa iyo, mangyayari na hindi mo inaasahan, kukuha tayo dito. Una is shield. Etong shield na to, ayan, may sitwasyon na hindi mo akalain na dapat protektahan mo sarili mo, ipaglaban mo yung sarili mo, depensahan mo yung sarili mo, ayan. Protect yourself. May mga situation dito, baka malagay ka sa kompromiso, sa alanganin, sa danger, na kailangan mong maging matapang, malakas na i-assert or protektahan or ipaglaban mo yung sarili mo or yung mga beliefs mo or etc. Fear, worries, or tense situations. Ayan, ako, ito, challenging din. So, may mga hindi magandang mga sitwasyon wherein pwedeng magdulot sa iyo ng mga aberya, ayan, na pwede kang maging worried, or mga delikadong sitwasyon, or mga nakaka-stress, tense, yan, situation, na pwede ka ring makaranas ng fear, ayan. So, pwedeng may mga parang laban, kasi kung titignan mo, tingnan mo naman yung dalawang nakuha natin, shield at saka dagger. Di ba mga to, gamit sa pakikipaglaban. Siguro nga, may mga time na ngayong October na kailangan mo lumaban para sa sarili mo. Ewan ko ano ba itong mga dapat ipaglaban. Meron ding mga time na kailangan mong i-shield yung sarili mo. Okay? Mukhang may mga
pakikipaglaban kang gagawin. Literal man yan or ano, figurative na pakikipaglaban. Goldfish. Wow! Feeling ko spiritual growth ito. Oo. Pero pwede rin daw increase pagdating sa pera or resources mo sa material. Ayan. Hindi mo ina-expect pero may marireceive kang grasya na ganyan. No? Spiritual or material man. At ayan, hindi mo ina-expect na kahit na pagdating dito sa Wheel of Fortune mo na baliktad, ibig sabihin, hindi pa rin nag-i-improve yung mga bagay-bagay. Kahit papano, merong sumisilip na swerte sa'yo. Hindi ka man maging maswerte sa lahat dito sa Wheel of Fortune. Kasi meron ditong specific na kung yun yung inaabangan mo ngayong October, well, wala pang magandang pagbabago pagdating dito. Pero, sa ibang bagay or sa ibang sitwasyon, merong swerte na naghihintay sa iyo. Okay? O baka ma-confuse kayo kasi itong wheel specific doon sa cycle parang meron something period or cycle na pinag-uusapan diyan na parang kung ine-expect mo na magiging maganda na yung takbo niyan or magi-improve na yan, hindi pa ngayong October. Pero para dun sa hindi mo ine-expect, meron darating sa yung grasya or blessing, spiritual or material. At doon naman yung pinaka magiging swerte mo. Okay, I hope na na-gets or na-explain ko ng maayos yan. Pagdating naman sa iyong closing messages or advice galing sa iyong oracle, galing sa oracle cards natin, ano ba tong mga payo sa'yo ngayong October or yung iba pang dapat mong malaman a year from now, yun naman. Hindi man ngayon, meron something na timing na binabanggit dito, Hindi ko alam kung ano to, baka nakaka-relate ka. Kung ano man tong bagay na to, mga 1 year pa daw, Scorpio. So, hindi pa ngayon, hindi pa this year, mga next year pa. Pwedeng mangyari, or pwedeng ma-receive, or pwedeng magbago, hindi natin alam, pero may timing 1 year. 1 year pa hihintayin. Communicate clearly. Kung meron kang mga gustong iparating, now is the time ngayong October na pag-usapan. At maging clear ka. Maging clear both sides. So, pwedeng may mga mga importanteng pag-uusap na gagawin, na magaganap para sa ngayong October. Importante na i-voice out. Alamin din yung dapat yung gustong sabihin, gustong iparating ng kabilang panig, at the same time ganun din sa'yo. So, importante yung communication ngayong October para mas magkaroon ng magandang outcome. Kumbaga, hindi ito yung time na mananahimik Mas maganda na pag-usapan yung mga bagay-bagay. Mas maganda na maging vocal, sabihin. Maging specific, At you're ready. Yan. So, nakikita ko, ready ka na ngayong October. Ano ba tong gustong-gusto mong gawin? Ibig sabihin, kumpleto ka, handa ka na para dyan sa bagay na yan. At huwag ka nang mag-alinlangan, huwag mo nang i-doubt yung sarili mo. Okay, Scorpio, ito yung mga mensahe na napulot natin dito sa iyong October kapalaran reading. Sana magsilbing gabay ito sa iyo, makapagbigay ng kaliwanagan or makatulong sa iyo. Take care, God bless, babush. And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description. Shoutout at thank you sa ating mga YouTube channel members, Juliet Saito, Vel, Mildred, Julian, Alejandra, Maya 2.6, Michael, Rosel, Belen, Melinda, Jane, Devi, Joy, Gwen, De Luna.
Shoutout and thank you rin sa ating mga FB page subscribers, Alicia, Aida, Jovel, May, Ann, Jennifer, Jane, Aida, Aluwa, Emilu, Melinda, Grizel, at ang pinakabago si Shay Santos.